Na-convict na noong December 2019 ang ilan sa mga mastermind at mga salarin sa Ampatuan Massacre na naganap 15 taon na ang nakakalipas. Pero hustisya pa rin ang panawagan ng mga kaanak ng mga pinaslang. Nasa 80 salarin pa kasi ang hindi naaaresto. Nag-apila naman sa Court of Appeals ang mga akusado, ang pamilya Ampatuan, kaya hindi pa rin naibibigay ang kompensasyon para sa mga kaanak ng mga biktima. Ang Ampatuan Massacre ang tinuturing na single deadliest event laban sa mamamahayag at isa sa worst election-related violence sa kasaysayan ng Pilipinas, kung saan 58 ang pinaslang, kabilang dito ang 32 journalists at media practitioners. Wala na po kaming naririnig na mga updates kung saan na po nakaabot yung appeal ng mga accused. Search ako ng mga news, no? Wala rin akong makita kasi yung mga old news na. So yung iba po sa amin namatay na, nagkasakit. Yung iba po talagang naghihirap, so masakit, no? Kasi 15 years na wala pa rin pong hustisya. Kwento ni Jess Aznar, journalist na isa sa mga unang rumisponde sa insidente, pagpapakita ito ng klase ng hustisya sa bansa. Hindi man lang nag-isip o nagdalawang isip na patayin. O hindi man lang nag-isip na merong malaking consequences yung ginagawa nila. So, ang taas ng level ng impunity. Meaning, may mga tao na ganito na wala nang pakialam, no? Wala nang respeto dun sa members ng media. Ipaglalaban pa rin daw ng mga kaanak ang ganap na hustisya kahit abutin pa ng ilang taon. Para sa kanila, kailangang wakasan na ang climate of impunity o kawalan ng pananagutan sa bansa, lalo na ngayong papasok na naman ang eleksyon. Kasi magiging served to na hindi na sana maulit yung patayan, lalo na doon sa media o journalist, no, na sektor. Kasi hanggang ngayon, patuloy pa rin po ang patayan. Tigil na yung impunity po. Kasi hindi naman po media o journalist yung naapektuhan, lahat po ng citizen ng bayan natin ay apektado din po.